Hello mga kapatid, kumusta kayo? Ito na naman tayo. At let's continue reading the book of Genesis. So nasa 3 na tayo. After nung perfection creation sa 1 and 2, kung napanood niyo yung ating video nung nakaraang araw, dito na yung unang pagkakamali ng tao. Pero promise, may hope pa rin dito para sa mga OFW na feeling na nahulog kayo sa temptation o nahihirapan sa consequence ng buhay. Tara, basahin natin ang salita ng Diyos. So, Genesis 3, ang dating Biblia, 1905. Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alinman sa mga hayop na parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halaman nan. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa mga bunga ng punong kahoy na nasa gitna na halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong hiipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw kayo'y kumain niyon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang nakita ng babae na ang bunga ay punong kahoy at mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na nasa upang mapagpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtatago. At sinabi niya, sino nagsabi sa inyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa inyong huwag mong kainin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng binigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang ang inyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng inyong buhay. At papagalitin ko pasensya na po. At papagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi
at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong luba ang iyong kalubayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at ang iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay, huwag hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat yan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya'y ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at masama, at baka ngayon iunat ang kanyang kamay at tumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki at nilagay sa silangan ng halamanan ng Eden ang mga cherubim at ang isang naninigas at tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Grabe. Medyo mabigat po, no? Pero alam mo ba na minsan parang ganito rin tayo ngayon? Parang yung ahas, may mga poses sa paligid natin na nagsasabi, uy, okay lang yan, di naman talaga masama, mas masarap yan, mas magiging happy ka. Tapos bigla na lang kinain natin yung bunga na yun. Maliit na kasalanan, maliit na compromise sa trabaho, sa relasyon, sa pera, tapos bigla nadilat ang mata, nakita natin ang kahihiyan natin, yung emptiness. Parang si Adam at Eva, nagtago sila kasi natakot sila sa Diyos. Minsan naranasan nyo na ba yun? Ako rin minsan pag may ginawa akong mali, parang gusto ko na lang magtago. Huwag munang magdasal, huwag munang buksan ng Biblia, or minsan iwasan ng mga tao. Pero ano ang ginawa ng Diyos? Tinawag niya sila. Saan ka naroon? Hindi galit na galit agad, pero hinintay niya ang sagot. At kahit may parusa, hirap sa trabaho, sakit sa panganganak, struggle sa buhay, may promise sa verse 15. Ito ang dudurog ng iyong ulo. May darating na tagapagligtas na dudurog ng ulo ng ahas para sa atin. Yun si Jesus. Kahit nahulog tayo, may plano pa rin ang Diyos para na i-restore tayo. Napakabuti talaga ng Panginoon. Kahit malayo ka sa pamilya, pagod sa overtime, o feeling guilty sa mga decision mo, hindi ka iniwan ng Diyos. He's calling you pa rin. Saan ka naroon? Come back to Him. Hindi pa huli lahat.
Kung ikaw ay napanghihinaan ngayon dahil sa mga pagsubok na yung nararanasan, kapatid, hindi ka nag-iisa. Nandiyan ang Diyos. Isang tawag mo lang. At alam ko na siya'y nakikinig sa bawat dalangin nating dinudulog sa Kanya. Lord Jesus, salamat po talaga sa inyong salita ngayon. Alam ninyo po kung gaano kahirap para sa amin yung mga araw na parang nahulog kami ulit sa tukso. Para sa kapatid na nanonood nito ngayon, yung nasa abroad, pagod na pagod, o yung dito sa Pinas na struggling, lalo na ngayon sa mga nararanasan naming mga price hike, fuel hike. O Lord, kami po'y lumalapit sa inyo, tumingi ng tulong. Tulungan niyo po kaming manalig sa inyo. Kami po'y inaamin namin ang aming kahinaan, at kami po'y humingi ng kalakasan sa inyo. Bigyan niyo po kami ng lakas na tumayo ulit kahit may consequence. At salamat po sa pangako ninyo sa Genesis 3:15 na si Jesus ang magdudurog ng ulo ng kaaway. Tulungan ninyo kaming hawakan yung araw-araw. Pahinga po kami sa inyo, Lord. Patawad po sa lahat. At salamat sa pag-ibig ninyo na hindi nauubos. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, kung kayo na-bless, please like and subscribe. At kung gusto niyo po mag-comment to mag-iwan ng prayer request, please do so para mapag-pray po kita. And yun lang po. Mag-ingat po kayo and God bless.